Napuntahan namin ng isang dalagang nakatira sa kabundukan. Napakailap ng kanyang mga muka. Ni ayaw niyang magpakita sa sinumang taong dadalaw sa kanya. Palaging nakasara ang kanilang bahay. Siya lamang ang naiiwan dito sa tahanang ito dahil ang kanyang mga kapatid ay nag-aaral at ang kanya namang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang lugar. Sinubukan namin siyang makausap. Kung ilang beses kaming nakiusap na pagbuksan ng pinto at mapagpikyan ang aming hiling na siya ay matulungan. Aalis na sana kami dahil wala talaga kaming magawa. Pero hindi ako sumuko hanggang sa mapagbuksan kami ng pintuan. Nakatakip ng jacket ang kanyang muka at ayaw niyang magpakita. At ito ang aking nalaman sa kanya. Marami siyang kwentong gustong maibahagi. Pero sa likod nito, para bang mayroon siyang takot at pag-aalinlangan. Ano nga kaya ang nangyari sa kanya? Magpakita kaya siya ng muka sa amin? Mga kababayan, narito po ang pagpapatuloy ng kwento ng kanyang buhay. Yan, good morning po mga kababayan. Napakaulang umaga, maulan po dito ngayon sa Negros, lalo na po dito sa Bayawan City. Napakaulan at ngayon, nandito kami ngayon sa bundok at pupuntahan namin si Michelle, ang natulungan natin or na-vlog natin itong nakaraang araw. Mayroon kaming sasabihin sa kanya at kakamustahin natin siya dito sa bundok kung kamusta sila ng kanyang pamilya dahil sa lakas po ng mga nagiging ulan dito sa Visayas, lalo na sa bundok po sila. Kamusta kaya sila? So ngayon ay papunta kami doon. Nag-shortcut kami ng mga daan para hindi namin daanan yung malalaking baha doon sa ilog. Dito kami dumaan sa shortcut. Kasama ko pa rin po ang team. Ayan, naka-waterproof. Kapote kami. Natatawid kami dito sa konting sapa dito. Kaya naman, hindi naman. Mas okay dyan, hindi maano yung sapa. Naka-raincoat. Umaagos yung tubig dito sa ano? Sa dinadaanan namin. Umaagos po yung tubig. Buti nga hindi na gaano malakas yung ulan. Pero yung tubig dito sa dinaanan namin yung nakaraan, bumabaha. Tama yung pag-akit namin, hindi bumubuhos yung ulan. Pero madilim.
po dun sa mga nag-comment, mga positive comments sa amin. I really appreciate po. And sana suportahan nyo pa rin kami ng team kahit wala po kami sa Davao ngayon. At malaking bagay na nandyan po kayo. Sana napalagi nyo pa rin po kami mapanood. And of course, thank you sa ating mga sponsor, palaging tumutulong, charity viewers. Maraming pong salamat. Ayan, bumuhos na ulit yung ulan. Hindi na ako nagbota. Pero yung ginailas ko naman po, matibay. Hindi to madulas, makapit ito. Bumubuhos na po yung malakas na ulan dito sa bundok. Pero wag po kayo mag-alala, safe naman po kami. Okay lang kami dito. Safe naman po kami. Ingat, mother. Dito ka. Okay lang namang mabasa ang iPhone. Grabe yung lakas yun. Sa ulan. Hala, oh. Lakas po ng ulan. Kamusta kaya sila Michelle dito? Hala. Grabe. Hmm? Hala. Grabe yung lakas ng ulan. Sa irrigation yan, umaapaw yung tubig. Kaya rin. So nakarating na po kami dito sa kay Michelle at medyo umano na yung tubig o yung ulan. Hindi na. Kaya lang maririnig yung background natin kasi may sapa po sa likod. Malakas. So mamaya titingnan natin. Kaya lang hindi natin yung pasensya na kayo dun sa magiging audio natin ngayon. Medyo magiging mas lakas yung maririnig nyo na ng sapa. Kaya po pasensya na kayo ha. Pero subukan natin na makapag-vlog ngayong araw na ito para ma-share po namin sa inyo yung magandang balita para po kay Michelle. Nasa loob ng bahay si Michelle at may taklo pa rin ang kanyang mukha. Nakiusap ulit ako na kung pwede namin siyang makausap. Dinahan-dahan ko ulit ang pakikiusap sa kanya. Pumayag naman siya. At sa isang pakiusap na hindi mo na siya magpapakita ng kanyang mukha. Ito
nga pala ang 100 watts floodlight na aming ibinebenta sa PB Team Solar. Napakaganda nito at napakatibay pa. Pwede nyong magamit indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang magiging maganda ang bakuran ninyo lalo na kapag kagabi at hindi nyo na kailangan gumamit pa ng kuryente. May kasama na rin itong remote para ma-set ninyo kung anong oras nyo lamang siya gustong pailawin at pwede nyo rin siyang iset ng automatic. Advisable din ito kung mayroon kayong malalaking farm na gusto nyong pailawan sa gabi. At para naman makatipid sa loob ng bahay ninyo, pwede nyo rin itong gamitin sa mga kwarto. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na po kayo at mag-message sa aming messenger account at PB Team Solar. So yun mga kababayan, nandito na kami sa bahay po nila Michelle at yun nga malakas po yung ulan at pasensya na kayo doon sa maririnig nyo na buhos at saka yung ano ng sapa kasi may sapa po sa kanila sa likod. Okay. So, Michelle, kamusta? Okay lang. Yan, okay lang naman daw po siya. Ayun, natutuwa ako kasi hindi na siya ngayon, although hindi lang natin nakikita yung mukha niya, with respect. And masaya kami kasi hindi na po siya tinanggap na kami ulit dito sa bahay nila at ready na ulit namin siyang makausap. So, ang pakay namin ngayon para po kay Michelle ay meron tayong good news para sa kanya. Okay, last time na pag-usapan po namin yung kanyang pag-aaral dahil nag-stop nga po siya, grade 10 na siya. So, hindi pa siya naka-enroll. At almost 1 month na rin yung pasukan. So, nakausap na namin yung principal dito sa school po dito sa Tabang. And good news dahil pinayagan po si Michelle na makapag-proceed ulit sa kanyang pag-aaral. Okay, Michelle, i-enroll ka na namin. So, nakausap na namin ng principal. At the same time, ay pumayag naman siya na mag-module ka. No? Okay. So, si Michelle po ay mag-aaral, mag-module muna. No? Ano natin, yung stage nung kanyang ay para mawala, tatanggalin natin paunti-unti. At kapag ready na siya, ay pwede naman siya sa face-to-face na. Pero ngayon, respeto muna natin. Kung gusto nyo mag-module, nag-okay naman po yung principal niya. So, babalikan na lang ulit namin yung principal para mag-proceed na tayo doon talaga sa regular na magiging pasok niya as modular student. And then, meron pa tayong good news para sa kanya. Okay? Dahil ikaw ay mag-aaral na, ikaw ay magiging PB Team Scholar na. Yay! Oh, ayan. Magiging scholar na po siya ng PB Team. Okay? Pag sinabi nating scholar, siya po ay papadalhan monthly ng ating sponsor ng allowances. Okay? Meron pa tayong isa na nag-pledge. Okay? Magti-thank you tayo dito sa ating sponsor na to. At willing siyang tulungan si Michelle. Thank you po kay Ma'am Ibon. Marami pong salamat. So, message na lang po ulit kita, Ma'am Ibon, sa mga kailangan po natin gawin. Okay? So, ngayon tanungin natin si Michelle kung ano yung masasabi niya sa napakagandang balita natin para sa kanya. Maraming salamat. Okay, yan. Nagpapasalamat po siya sa atin. So, handa ka ng mag-aral ulit? Yes. Okay, handa na po siyang mag-aral, no? At handa na rin siyang mabago ang buhay niya, maitaas yung confident niya. Kasi yung gusto ko yung confident niya ay maging maayos at maano natin yung kanyang sarili, no? Okay. So, ready ka na? Okay. Ayan. Sa amin lang po siya pumayag na ipakita yung mukha. So, bigyan natin siya ng time. Na po, at napakaganda nitong bata na to. And, meron pa siyang isang kapatid, no, na hindi po nakapag-aral. Okay? Meron siyang kapatid na maliit na nag-aaral ngayon. So, anong grade na siya? Grade 6. Grade 6. Okay. Yung isa na nag-stop, anong grade? Grade 9. Grade 9. Okay. Sige, kausapin po natin silang magkakapatid. Halika. Halika. Okay. Okay, siya po ay 19 years old. Okay. Wait, hiramin ko lang pong mic para mas... So, bakit nag-stop ka rin sa pag-aaral? Tungkol sa namatay akong iso,
Naulaw ko. Ay daw po yung kapatid niya, so nahiya ka nang pumasok? Bakit? Ulaw kayo, manunlog sila. Ha? Ulaw kayo, manunlog sila. Ano yung mamunlog? Hambuli. Ah, nabubuli ka rin. Sila. Nabubuli rin siya. Okay, kaya nawalan ka na rin ng ganang mag-aral. Oh. Okay. Ano ba yung gusto mo paglaki mo? Anong gusto mo paglaki? Anong kurso na gusto mo? Army. Army. Okay. Dahil na pong makatapos ng pag-aaral. Tapos meron pa silang isang maliit. Alika. Alika ba siya? Okay. Ito yung isa nilang kapatid na nag-aaral din po. Anong grade ka na? Okay, grade 6 na itong bata na to. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay lang? Maibaon ka ba sa school? Pinabaon mo? Ha? 20? Naglalakad ka dun sa dinadaanan namin? Ikaw lang mag-isa? Ha? Tapang na ha? Okay, anong gusto mo naman paglaki? Ha? Ano gusto niyo pagdakbo? O gusto daw po niyang makatapos ng pag-aaral. Okay, sila na lang yung tatlo na magkakapatid na may chance pa na makapag-aral. Kumbaga, pag tuloy-tuloy lang no, hanggang kolehiyo, pwede silang mag-aral. Kaya lang ang problema nga po talaga nila yung syempre yung capability ng mga magulang nila at saka yung financial. So maganda lang dito ay si Michelle maibabalik natin. At ito pwede pa natin itong matulungan para makabalik sa kanyang pag-aaral. Pero kapag pinag-aaral namin, kailangan kumbaga susuklian mo ng mas maganda. Okay? Kamusta ba ang grado mo? Okay lang. Ano yung pinakadako ng grade? 90 to 80. Okay. 90 to 80. Not bad. Okay, ganito. Kakausapin ko yung isa sa mga sponsor namin kung pwede kang matulungan. No? Kahit nandito naman, kahit yung sabihin mo na napakaliit lang yung naibibigay na allowance, but malaking bagay pa rin yun. Diba? Monthly ay may maibibigay na tulong. Kasi dito, hindi naman gumagamit ng sasakyan o service, papasok, pwede nila karin, matipid. But ang kailangan lang nila, masustain yung pagkain. Kasi pag walang kain, walang isip ang bata sa pagpasok. Pangalawa, yung mga allowances na ibibigay, yung mga kailangan nila sa project, yun lang naman. Diba? Oo. Kaya lang, hindi talaga kaya. No? At yun yung kailangan natin magawa ng paraan. Ano? Okay, sige. Gagawan ko ng paraan, ha? Para lahat kayo ay mas maayos ang inyong pag-aaral, okay? Sige. Masaya ka ba, Michelle? Hindi ka na nalulungkot? Okay. Nung una, bakit natakot ka sa amin? Wala lang? Hindi ka na nahihiya? Okay. Mabuti po at hindi na siya nahihiya. Meron kasi kami para, para magkaroon ka ng confident, okay? Meron kami isang dalagang tinulungan dati. Ni ayaw niyang magpakita ng mukha, ni ayaw niyang kakausapin. Ano naman kasi siya, nagkaroon ng anak, maliit, si Gia, okay? Nawala siya sa kanyang, may siyang psychological problem. Hindi siya naging maayos kausap, tapos pag kinakausap mo, lumalayo, naglalakad, para siyang wala sa sarili. Tapos, hindi namin siya sinukuan. Ang bahay niya, nakakatakot. As in, makalat, lumang bahay. Pinagawa namin ng bahay. Tapos, pinagamot, nag-take siya ng medicine hanggang sa maging okay. Pero dati, hindi na kami kinakausap, para lagi siyang takot, lumalayo. Pero nitong natulungan naman namin, kahit paano naging okay naman yung kanyang sarili, tumaba, naging maayos. Pero may mga time na kapag hindi mo tinulungan yung sarili mo, maaaring bumalik ka sa ganon. So ito kinukwento ko kasi para magtuloy-tuloy ka, ha? Na kapag tinulungan ka namin dahil may susuporta sa'yo, tuloy-tuloy mo. Huwag kang babalik dun sa dati, ha? So minsan
kaya gusto niyang mapag-isa. Yung bang nagiging introvert tayo. Bakit gusto mong mapag-isa? Yung ganun, di ba? Kasi may natatakot ka, may iniisip ka. So, pag ginawa natin ng paraan para maging positive lang yung ginagawa mo, malalampasan mo yun. Diba? So, isinishare ko lang kasi para at least lumalakas yung loob nga. Tapos, mayroon pang isa, taga Bicol, si Herlin, at saka si Joey. Sila yung magkapatid na sobrang ayaw nilang lumabas. Yung isa, namuhay siya na nasa sa loob lang ng ganitong bahay. Nakatago. Hindi siya lumalabas kasi nahihiya siya sa kanya katayuan. Lumpo siya, hindi siya makatayo, ang mga kamay niya nakaganto. Pero napakagandang bata. Hindi naman siya makausap, hindi tumitingin sa amin, ayaw pakita ang muka. Pero hindi ko sinukuan. Hanggang sa nakagaan namin ng loob, kinausap na kami. Yun. Tapos hindi siya sumuko, no? Mayroon lang darating na problema. Yun nga lang, medyo na-down ulit siya kasi namatay yung nanay nila na tumutulong sa kanila. Pero ngayon okay na ulit. So, nasa Bicol na siya ngayon. So, hopefully madalo ulit namin siya. So, yun ganun. Kaya ako nakwento sa Michelle para maging inspirasyon mo or magkaroon ka ng idea na mas okay pa pala ako. Diba? Hindi kumbaga normal, no? Walang problema sa akin. Walang kulang. Alam mo kung ano lang kulang sa iyo. Confident. No? Galing ka mag-aral. Kaya mo yan, ha? Tapos yung mga nambubuli sa iyo, wala na yun. Ha? Kinausap na namin yung teacher, yung guro, no? Na hindi na nila gagawin yun, no? At naiintindihan na nila. So, magpo-focus tayo sa pag-aaral mo. Aayusin lang namin ulit para maging okay ka na, ha? Okay? Kumalagay mo? Brian? Oh, ito pambaon mo, ha? Pambaon sa school. Mag-enroll ka, halika. Pwede ka naman na mag-enroll, ha? Mag-enroll. Oh, tapos bili ka ng mga gamit mo, ha? O, di ba ka? Salamat. Okay. O, tapos si ate, may mga kailangan ulit siya. Siya yung pinaka-ingat yaman ng kanyang pamilya dito. Tago mo ito, ha? Kahiya naman. Nahiya na daw po siya. Huwag ka na mahiya, okay lang yan, ha? Sige na, kunin mo ito, ha? Kunin na. Okay. Nahiya po siya. Okay. So, tulong yan para kahit paano bangon-bangon kayo, ha? Mahirap talaga yung walang parents na nag-aalaga. Mahirap yung kayo-kayo lang na magkakapatid. Pero dapat magmahalan kayo, ha? Kayo mag-aaway. Sige. Mag-aawayan si ate, ha? Kami po ay hindi na magtatagal dito sa bahay nila kasi malakas po yung ulan at bababa na rin po kami. Mag-iingat kayo. Ingat, ha? Ingat, ha? Halika nga. Oh, alagaan mo kapatid mo, ha? Mag-uusap kayo, ha? Huwag kayong mag-aaway. Nag-aaway ba kayo? Hindi. Mahalin mo isa't isa, ha? Kasi kayo lang naiiwan dito. Ha? Okay ka lang? Love si ate, ha? Ha? Okay. Shell, laban sa buhay, ha? Fight? Nag-fight po siya. Okay? Sige po mga kababayan. Maraming po salamat sa inyong lahat. And don't forget to like and share po ng video ito. Kami po ibababa na dahil baka abutin kami ng malaking tubig sa ilog. So yun, aalis na po kami. And masaya dahil nakausap naman po namin siya. Although pakiusap niya nga lang sa amin na wag muna siyang ipakita. Magiging ready din naman po siya sa mga susunod na panahon. Siguro sa ibang pagkakataon kapag ready na siya. Ano po? Importante na tulungan natin siya at maibalik yung confidence sa sarili. And
naging okay siya. Napakagandang bata. Pasensya na kayo at sa amin lang niya na-share ang kanyang muka at sa mga, ayan nyo, no? Paunti-unti, no? Yun lang po mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Salamat.